Hi everyone! Good evening, I'm back. This is Sam Brusas and welcome back to my YouTube channel. Oh my gosh, this is it guys. Pag-uusapan natin ngayon, makuha kaya niya ang corona kung sino to? Yan ang tatalakayin natin ngayon. But before anything else, hello Philippines and hello beautiful people. Mabuhay, kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na ito. At syempre sa lahat naman ng mga bago nating subscribers dyan, hello po sa inyo lahat. Maraming salamat guys sa pag-subscribe ninyo. Syempre dito sa channel ko at sa lahat naman ng makamamasam dyan na laging sumusuporta araw-araw, lagi. Maraming salamat guys sa inyo lahat. Syempre, usapang Miss Universe tayo ngayon. So, ayan na nga guys, nagsisimula na ang bakbakan ng mga kandidata dito sa Miss Universe. Pero guys, ang Miss Universe kasi talaga, iba talaga yung mga kandidata. No, kung papansinin mo, iba yung dating nila. Sobrang ang lakas, maka-empowered woman talaga ng bawat kandidata. Pero syempre, ang hinahanap ng organization kung sino nga ba ang kandidata na willing na makatrabaho sila at madali at magaang makatrabaho sa mga kandidata. Yun talaga yung tinitingnan ng organization. Yung number one, yung attitude. Diba? So yan, napaka-importante dyan yung attitude ng mga girls. Syempre, titignan nila dyan kung ito ba ay may attitude, ito ba ay masunurin, ito ba ay madaling kausap, ito ba ay madaling sumunod, madaling kumbaga gumawa ng trabaho. Kaya mapapansin ninyo, ang bawat kandidata binibigyan sila ng mga script, binibigyan sila ng trabaho, photoshoot, kung ano-ano pa. Kasi parang syempre, yung observation ng organization dyan, titignan kung ito ba ay willing to work talaga at hindi maghihinarti doon sa set or magaang ba katrabaho. So, mapapansin ninyo, may chaperon sila ang bawat kandidata. Kasi yun kasi yung mga mata, sila yung mga nag-o-observe. Syempre, pagdating sa hapon, nag-uusap-usap yan mga yan. Dati yung 2018, nakita ko talaga yung chaperon, nagmi-meeting sila. Kasi nakapasok ako doon sa may parang kung saan yung meeting room ng mga nakita ko talaga lahat ng chaperon, mini-meeting sila. So, alternative din yung mga chaperon, day by day, umiikot sila sa iba't ibang klase ng kandidata. So, dapat doon si Michelle D, ayon, dapat madali siyang makatrabaho, yung katulad ng halimbawa pag sa ulo ng script. So maganda yan kay Michelle D kasi syempre she's actress. So madali niyang magagawa yung mga bagay na ganon. And then, ayon, yung madali siyang ayusan, hindi nahihirapan yung mga kung sino man yung mga kumukuha sa kanya sponsor, madali siyang sumunod na ibibigay niya kagad yung kung ano yung gusto at hinihingi. Kasi syempre, di ba, yung doon naman sa galawan nila, halimbawa yung video ng opening. So, syempre, sinushoot yon para malaman yung kandidata kung marunong ba siya sa gumalaw sa harap ng camera. Ayun, kaya may mga nakikita tayong ganon. Bakit ba parating may photoshoot? Kasi syempre, tinitignan kung ito ba ay, alam mo yon, yung hindi attitude sa eksena. So, mga ganon. Tapos, may mga sinasaulong script, nagsasalita sila. Kasi titignan kung kaya ba nilang dalhin yung mga bagay-bagay doon sa mga pinapagawa sa kanila. Kasi syempre, kapag naging Miss Universe ka na, yung guesting. So, yon. So, yun yung number one na tinitignan ng organization, yung attitude ng girl. Kaya, minsan, hindi lahat dyan ay pumapasa kasi kahit anong ganda niya, kapag may character yan o may attitude yan na medyo, oh my God, ligwak yan. So, bawal din ang boring. Siyempre, dapat hindi boring yung kandidata. Kailangan bubbly yung personality niya. Bakit? Siyempre, kapag nandun ka sa set or nagtatrabaho na kayo, siyempre magiging masaya yung trabaho kapag bubbly yung personality ng isang kandidata. Kaya, titingnan din nila dyan kung ito bang kandidatang to ay bubbly yung personality. Hindi siya yung parang, yes, maganda siya pero ang boring naman, di ba? So, alisto, mabilis kumilo. So, ayan, syempre titignan dyan yung dumadating ba yung kandidata sa tamang oras. Tapos nakaayos na ba siya, yung hindi siya pahintay. So, lahat yon ng aspetong ganon ay titignan ng organization. So, kung magagawa yun ni Michelle D ng tama at kung hindi siya magkakaroon ng problema sa mga ganong
nabanggit natin, ibig sabihin, magandang puntos yun sa kanya. So, yon. So, kailangan ba maganda talaga yung outfitan? Hindi naman. So, ando doon kasi you present yourself. Halimbawa, si Miss Nepal, ayun yung pinapakita niya, simplihan lang. Pero, ganun ba talaga ang Miss Universe? So, hindi ko alam ko ang drama ni Miss Nepal ay oobra doon sa organization ng Miss Universe. Kasi, syempre, kapag Miss Universe ka, dapat lagi ka rin presenting din yung yung galawan mo, yung outlook mo. So, maganda yung pinakita ni Michelle D kanina na damitan kasi isa yun sa mga simple lang pero nakikita mo na elegante tignan. So, kailangan ba magalaw-gaw ang isang kandidata? Hindi naman kailangan magalaw-gaw pero dapat bubbly yung personality. Yung tipong hindi niya pinipeke. At yun naman ay makikita naman ng organization mismo. So, kailangan ng isang kandidata mabait at humble para, alam mo yun, madali talaga siyang makaunawa sa mga pinapagawa sa kanya at the same time, masaya siyang katrabaho. So, yan. And then, of course, stage performance. So, napaka-importante sa isang kandidata na marunong talaga siya umeksena sa entablado. Yung tipong masasabi mong pang Miss Universe. So, yon. Kasi, syempre, hindi naman po pwede na Miss Universe ka tapos hindi ka kabugera. Kailangan, ando doon pa rin yung glamour ka, nando doon yung talagang sophisticated yung mga datingan mo, and then nando doon talaga masasabi mo na magaling siya pagdating sa pasarela. Napaka-importante talaga yung performance level mo sa entablado para masabi talaga na ikaw ang the best of the best. So, kung sino yung strong dyan, yun yung mananalo. So, sana magawa din yun ni Michelle D pagdating sa preliminary competition at saka sa coronation night. Pero kasi sabi, maganda daw talaga yung gown ni Michelle D. At ito daw yung first time na lahat sila daw ng organization sa Pilipinas, ng Miss Universe Philippines, ay umagri daw talaga nang ipinakita ni Michelle D yung kanyang evening gown. Kaya yun yung kaabang-abang kasi sobrang ganda daw talaga. So, sana lang magawa talaga ni Michelle D lahat ng plano niya sa entablado. And then, advocacy. Yung advocacy, napaka-importante na yung advocacy mo talagang maganda at malalim. Kasi, syempre, yung Miss Universe is itong platform na kung saan gagamitin nila yung advocacy mo na para may address mo yon sa buong mundo. So, I think pagdating sa advocacy, wala tayong pag-uusapan dyan kasi panalo naman dyan si Michelle D. Diba? So, yon. So, para doon talaga malakas ang laban ni Michelle D pagdating sa advocacy. Tapos, tingnan natin yung aspeto na communication skills. So, syempre, napaka-importante yung isang kandidata mabilis mag-isip, magaling magsalita. Kasi syempre, kapag may mga interview, alam niya i-handle at kung paano niya sasagutin yung bawat sitwasyon. Kasi hindi po pwede yung banat ka lang ng banat. Ayun din tinitignan talaga ng organization. Hindi to yung titignan nila kung sino ba yung pinakamagaling mag-English. Ang titignan nila dyan, yung the way kung paano ka mag-isip doon sa mga aspeto na tinatanong sa'yo. So, ako naman, parang tingin ko naman dyan kay Michelle D, magaling at meron naman talagang lalim ang mga sinasabi ni Michelle D. Then, mas maganda din kay Michelle D kasi iniisip niya muna yung sinasabi niya. Either na parang minsan parang mararamdaman mo sa kanya ang bagal niyang sumagot kasi pinipili niya yung mga bawat word na lumalabas sa kanya. Ayun yung maganda kay Michelle D. So, sa nakita natin sa first day kay Michelle D, doon pa lang ipinakita ni Michelle D na sobrang pasok siya doon sa listahan ng mga nabanggit natin. And then, I think, doon sa unang araw na pinakita niyang outfitan, galawan, ando doon na parang, yes, hindi naghihintay sa kanya ng matagal yung pero na-entertain niya yung mga bawat bumabati sa kanya sa tamang oras na tamang ibigay. Hindi siya yung nagbababad, hindi siya yung ume-eksena. Kasi siguro alam ni Michelle D kung kailan siya eksena. Pero dapat kasi yung datingan niya talaga, makonvince niya yung mga chaperon or kung sino man mga nag-o-observe sa kanila dito na pang Miss Universe yung dating niya. Yung tipo, parang may kakaiba sa kanyang special. So, napaka-importante nun. So, I think, ayun, naramdaman ko kay Michelle D na sa tuwing ume-entra siya, mararamdaman mo na parang hindi siya basta-basta lang pasok ng pasok. Doon siya, yung galawan na gano'n, doon panalo do si Michelle D. So, tama yung kanina ipinakita niya na maglalakad lang siya and then mag-greet and then just
feel like you are a Miss Universe already. Ayun yung pinaramdam ni Michelle D. Then plus yung nandoon na nag-taping siya, I think ang bilis ng eksena kasi parang naibigay kagad ni Michelle D yung hinihingi ng gustong mangyari na kung sino man yung kumukuha sa kanya noon. And then tapos yung trabaho, di ba? So ibig sabihin mabilis siyang makatrabaho. Plus, siguro makakatulong kay Michelle D yung pagiging artista niya kasi sa pagsaulo ng mga script, magagawa niya yon. And then yung ayos. So, sa ayos naman si Michelle D lagi namang presentable kapag lumalabas sa eksena. So, doon mapasasabi mo na yung hinahanap ng Miss Universe organization, meron nun katangian si Michelle D at madali yun para kay Michelle D. Diba? So, yon. And then, isa pang eksena, I think aura. So yon, napaka-importante na may aura ang isang kandidata na lumalabas. Hindi yung para kang ngarag everyday. Kasi, syempre, Miss Universe ka, kailangan yung aura mo talaga. Ayun talaga yung lalabas sa'yo. And I hope na si Michelle D ay laging may aura everyday. Yung aura na maganda. Kaya napaka-importante kay Michelle D matapos na kagad ang lahat ng trabaho niya at makapagpahinga siya ng maaga. So yon, hindi naman niya kailangan umeksena dyan sa lobby kasi hindi naman importante yan. Ang importante yung nagagawa niya yung trabaho niya at natatapos niya yung mga eksena na binibigay sa kanya, hindi siya patagal, plus nandoon na makakapagpahinga siya ng maaga para sa kinabukasan. So, yon. Kasi syempre, kailangan fulfilled niya lahat na binibigay sa kanyang assignment. So, mag-expect tayo na kukunin lagi si Michelle D sa mga eksena. So, natatandaan ninyo yung kay Rabia, di ba? Yung pag-iyak ni Rabia sa social media at that time. Yung time na nag-expect nata siya na para pupurihin siya doon sa national costume niya, pero hindi. Ayun ang isa sa mga nakademerit kay Rabia Mateo. Kasi ang isang kandidata kasi hindi ka dapat umiiyak and dapat strong ka talaga sa bawat eksena. Saka yung kay Celeste last year, mapapasin mo sa dress rehearsal nila, lagi siyang parang nawawala sa eksena. Lagi siyang parang hindi niya alam kung saan linya siya, dito ba o doon ba. Dapat ayon, aware ka dapat. So, mabilis ka kagad yung mga eksena mo. Kasi paano ka nila pipiliin kung ganun yung mga eksena mo na parang medyo hindi ka smart sa mga pinapagawa sa'yo. So, dapat doon alerto ka lagi, di ba? So, yun, dapat smart yung dating mo talaga. So, I think yung lahat ng katangian na ng mga nabanggit natin is nandoon kay Michelle D. Kayang gawin yun ni Michelle D. Kaya nasasabi ko, malakas ang laban ni Michelle D dito sa Miss Universe kasi naman talaga yung matured kasi si Michelle D at alam niya at kung paano siya magtatrabaho. Hindi naman attitude si Michelle D. Hindi naman siya pasaway. Hindi naman siya yung sasabihin mo mahirap kausap. So parang lahat yun nagagawa niya ng tama. At makakatulong kay Michelle D yung pagiging businesswoman niya kasi alam niya yung isang trabaho na makakatulong sa kanya. So yon. So kaya kung mapapansin ninyo sila Miss Nicaragua, ano talaga sila, yung tamang timpla talaga, yung hindi nagbababad. Yung kay Thailand, yung mga eksena ni Thailand, strategy game niya yon. So, to show to everybody na she's entertained. Pero, magaang katrabaho si Thailand parang nagagawa niya kagad yung mga eksena. So, kaya masasabi ko din, si Thailand din ang isa sa mga parang matinding makakalaban niya dito. Plus performance, marunong din naman sa performance. So, yung mga ginagawa ni Thailand, sana lang, hindi siya masilipan ng butas na, alam mo yun, yung nagbababad sa mga ganyang ano. And then, let's see, malalaman natin sa finals. Pero isa si Thailand sa mga nakikita ko na talagang babangga dito sa competition na to. Puerto Rico, isa din sa mga nakikita ko na talagang, alam mo yun, aware na aware siya. Nicaragua, and then, andyan din syempre si Miss USA, si Miss France. Si Miss France mukhang napaka-eloquent talaga na babae. Yung alam mo yun na parang sobrang aware siya sa mga nangyayari sa paligid na ganon. Ang lakas ng power niya kung mapapansin mo. Andyan din syempre si Miss, napapansin ko na isa din dito si India. Si India din na parang may wow factor din. At iba din talaga yung, alam mo yung galawan. Si South Africa, iba din yung ipinapakita sa competition. Si Australia. Ayan yung mga nakikita ko sa ngayon na parang, matitindi. And then si Venezuela,
Mexico, mga Latinas kasi ang kadamihan eh. Sa Asia halos 3 lang ang nakikita ko eh. Si India, si Philippines at saka si Thailand. Sila yung parang feeling ko papalo talaga dito sa competition. So hindi ko pa alam sila Nepal. Si Nepal kasi ang problema parang sa pinapakita niya, hindi ko alam kung magugustuhan siya ng organization kapag gano'n. Kasi parang ang nakikita mo sa kanya, para lang siyang din chaperon, yung gano'n. So, yun. So, para siyang staff na Miss Universe. So, nakita naman natin yung mga staff. Kasi, kapag Miss Universe ka, dapat sobrang sophisticated yung dating mo. And then, nandoon talaga na elegant beauty talaga. Hindi po pwede yung parang hindi ka nakaayos, hindi ka glamorosa. So, parang feeling ko kailangan lang kang glamorosa. So, yon. So, si Michelle D naman, parang nakikita ko na meron siyang sariling signature style. So, maganda yon, makakatulong yon kay Michelle D. And then, tignan natin kasi parang antindi. So, hindi ko alam kung nasa Asia ba ang makakakuha ng corona or dito ba sa Latina. Kasi sa Latina, iba din talaga. Parang malakas sila, aminin natin o hindi. Saka yung mga galawan nila, saka ano sila, yung alerto sila. Kung mapapansin mo, sobrang alerto nila. Pero sa mga Latina, ang isa sa mga nakikita ko today si Puerto Rico. Tapos sa Asia naman, si Philippines at saka si Thailand. Tapos sa naman sa Europe, si France. Sa South Africa, gusto ko din siya. Iba din yung niya. And then USA, yon, iba din si USA. So sila yung mga naglalaro dito na possible talaga na pwedeng makasungkit ng corona. But syempre, tingnan natin yan day by day kung ano ang maoobserbahan natin sa kanila. Basta lagi niyong tandaan, ang organization, naghahanap sila ng magaang and then madaling makatrabaho at nasa kanya ang lahat ng katangian na pwede mo maipresent ang Miss Universe sa buong mundo. And then plus, hindi sila nagbe-base doon na ganda lang dapat. Kailangan meron kang kahit ano pang itsura mo, pero kailangan yung kumpiyansa, yung confident nandoon sa galawan mo. And then I think Michelle D is one of the confident candidates. So, yan. So, kayo guys, ano guys ang masasabi nyo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon? So, please comment below para at least malaman ko naman kung ano ang chika mo dito sa mga pinag-uusapan natin. So, yun guys. Guys, maraming salamat. Syempre sa inyong lahat sa walang sawang suporta na binibigay ninyo dito sa channel ko. At sa mga hindi pa po nakaka-subscribe dyan, please don't forget to click like and subscribe my channel at i-click nyo na rin po yung notification bell para lagi kayong updated syempre sa aking mga chika. Sabi ng ganon, always keep smiling and always think positive. Walang imposible guys, magtiwala lang tayo sa itaas. So guys, hanggang dito na lang, hanggang sa muli nating chikahan. See you tomorrow. Paalam. Thank you guys.